Magandang araw guys. So may bago tayong challenge for today. Ito nga pala si Reb, uh, para sa aking mga kapwa Toyota Revo owners. So sa mga bago lang, kagaya ko, baguhan sa sasakyan, baguhan sa mga bagay-bagay tungkol sa sasakyan, may natutunan ako na nagawa ko sa sarili ko. Pero before, umaasa din ako sa mga mekaniko. So isa sa mga natutunan ko nung time na pinagawa to, kasi dati ang naging problema niya, wala siyang check engine. Eto, pag in-start mo, kita nyo yan, yung check engine sa dulo. Ayan yung orange, diba? Teka, sorry ha. Ayan o. So unang sakit, naging sakit niya din yan before. So may mekanikong pumunta rito sa bahay at nagawa naman niya. Ang naging reason noon, ito yung relay niya. So sa mga kagaya kong newbie, nakikita niyo ba yan? Ang una kong pinalitan, yung malaki. Nakikita niyo ba to? Ito yung malaki na yan. Yun yung pinalitan niya before nung mekaniko pala. So nalaman ko yun. So nang naulit ngayong araw na to, nagka-problema ulit yung check engine na ilaw. So hindi siya sumindi pag inoon mo. So siya technically ayaw mag-start. Nagre-redondo pero ayaw mag-start. So pinalitan ko to. Sinubukan kong palitan. Sa kasamaang palad hindi gumana. Ganun pa rin. So kaka-research ko, kaka-check ko sa mga meron ding mga ganitong sasakyan. So nalaman ko na kailangan din palitan to or i-check. Ito, yung dalawang relay na maliit. Ito yung nasa baba nung itong dalawang to. So ang kuan lang natin dito, wala tayong other means. Kagaya ko, hindi ewan ko sa mga mekaniko, no, kung paano nila nalalaman kung sira ang relay o okay pa. So technically, kailangan mong palitan 3. So nung pinalitan ko yung bago, yung isa, yung nasa taas, ayaw gumana, bago na yun ha. Ito yung bago. Saan ba yun? Where is it? Ito yung bago. So ito yung bago. So ang kaibahan ng bago nga pala guys, ha, pag bumili kayo, so ang bago 5 pins, meron sa gitna. Teka ha. Ayan, meron sa gitna. Yung luma 4 lang, walang gitna. So may butas yun sa gitna, wala namang purpose yun nasa gitna. Depende na lang sa socket ng sasakyan ninyo, balay nyo, pinalitan nyo na. Ito kasi lumang socket to, sa tingin ko yung stock pa rin nya, yung dilaw na nakikita nyo. So technically, ang ginawa ko, wala akong mahanap na 4 pins. So 5 pins talaga nabili ko. Ito yun. Hindi mo siya pwedeng putulin, no? Ang gagawin mo, yung gitna nun, 'di ba? 4 'yon. 1 2 3 4. May panggitna. May butas 'yon. Wala namang anything na connection doon. May naka-ready lang na butas. So wag mo sisirain tong pang-5 na pin na to, yung gitna. Ang gagawin mo, lalakihan mo lang ng konti para magkasya, kasi hindi magkasya dahil doon makipot, kumbaga virgin. So lalakihan mo siya, no? So kahapon nung napalitan ko, ayaw mag-start pa din, ayaw pa rin umilaw nung check engine. So meaning hindi yun yung problema, or baka hindi natin alam, baka defective yung nabili ko. So nung nag-research ako, eto ngayon, I found out na itong dalawang itim na to, yan yung nasa baba, yung dalawa na yan, kasama din pala yan doon sa tinatawag na kuan, na relays, or tama naman, relays naman talaga yung mga yan. Pero yung pala nung na-research ko, kasama pala siya dyan na kailangan ding palitan or i-check. So nung pagkagising ko nung umaga, binilan ko kagad. At yun, bago na yan. So good news, tan tatatan, yun, umilaw na siya.
Napaandar ko na to actually. So binibigyan ko na lang kayo ng tip. Ang mahirap lang dito, kailangan mo baklasin yung buong dashboard, no? May paraan naman sa ilalim, kaso nangyari, puro sugat ang kamay ko kasi matalas to guys, matalas tong edge nung metal ng dashboard sa ilalim dito. Pwede mo siyang dukutin kaso napakahirap. So yun lang, share ko lang sa inyo, no, kapag may mga nagkaganyan yung rebo ninyo, wala siyang check engine, magre-redondo, walang check engine, yun, check nyo yung fuse. Kung may putol, makikita nyo naman may pattern doon sa takip nya, meron yun. So basic yun, sabi nila. So ako, hindi naman ako talaga mekaniko, no, pero yun yung natututunan ko along the way, na check yung fuse, mga ganyan. Tapos relay, so dito daw yung relay. Yung iba kasi na may rebo nga pala, tinatanggal nila yan or nililipat nila sa ibang lugar dito daw sa ilalim, para kapag ka nagka-problema, madali na lang daw ayusin or palitan. Gusto ko nga rin mangyari yun, kaso madugo, matrabaho, ang sikip. So ito, tinanggal ko pa tong tornilyo dito para yung holder nya, para mahila mo siya, kasi talagang ang hirap hilahin. So kailangan mo siyang tanggalin, yung tornilyo na to, tanggalin to, para itong dalawa na to magalaw mo. Kailangan mong ibaliktad na ganun, tapos mahila mo pataas, kasi napakahirap, ang sakit sa kamay, ang dami kong sugat, no? So yun lang guys. Ito nga pala si Hogeng, nagpapakilala sa inyo. So para malaman nyo kung sino ako, ito na, face reveal. Hindi ko alam kung ano itsura ko, mukha ba akong kuan, pero anyways, para malaman nyo lang, no, na may mga natututunan tayo along the way sa pag-aayos ng sasakyan, no? Yun ang kagandahan. Hindi ako expert, nga pala, no, hindi ako expert, isa lang din akong newbie, at first time kong magkaroon ng sasakyan, Toyota Revo, 7K engine. So marami akong napagawa na dito actually, simula nung binili namin sa Manila. So andito ko ngayon, dito kami sa Mindanao. We travel from Manila to Mindanao for 7 days with my wife and 2 kids only. Ako lang ang mag-isang nag-drive. Bakit 7 days? Siyempre may pahinga, no? Kayo naman. Hindi tayo robot. So abangan nyo ang susunod kong topic or vlog, para may matutunan tayo ulit, no? Yung mga natututunan ko nga pala guys, based on sa mga gumawa nito at through YouTube or Google, mga ganun. Minsan kailangan lang din natin lakasan ng loob bago tayo gumastos ng malaki sa mga mekaniko. Trusted naman ng mga mechanic, kaso paano kung walang mekaniko available, di ba? Paano? Ikaw lang, di ba? So good job, thank you. Please subscribe and like para doon naman sa video natin. So para sa susunod meron na tayong bago may upload. Ito nga pala ulit si Hogeng. Peace.